mic. Naka-record na tayo, pare. Okay. Alright, guys. Welcome back to another episode. Sponsored by Intro ko lang. Enjoy! Lalagay ko ng logo. Ayan. Nagbabalik tayo. Babalik. Ayan. So, nandito Naman. naman kami sa back of the house. Back of the house. The house. So, welcome back to another episode. BOH. Bahay Yugyugan. Bahay Yugyugan. So, this is Outbeat Session Podcast, guys. So, please like and share. Dahil marami kayong matutunan dito. Kahit minsan na lang kami mag-upload. Kahit minsan na lang. So, hopefully, lagi ko na lang sinasabi. Consistency, Brad. Lagi ko sasabi ko, consistency, Brad. Oo nga. No excuses. No excuses. Pero, Natin. ibilitin natin, guys. So, Sana. hopefully, kamusta kayo, pare? Kamusta? Ayos naman, Good. Pakilala ka muna sa mga bagong listener. Kung meron man bagong listener. Meron, pare. Minsan may ano. Alright, guys. Ako pala si Caster the Great. Ang yung main host, and then kasama ko ang aking mga co-host, the Magic Man, and Emil, the Pogi. Emil, the nanay's favorite DJ. Your nanay's favorite DJ. Para sa mga bagong listeners natin, bagong nakikinig, or napadaan lang kayo sa Spotify, Ludwig Van, Magic Man, you know who I am, the one and only. I also do MC work and everything. Check out nyo na rin yung Facebook page ko, Ludwig Van, on Facebook. Poof, and disappear. Magic Man! So, kamusta kayo, pare? Kamusta naman yung tagal natin nawala? Yeah, I know. Kamusta ang We're mga stuck pangyayari? Kasi lately yun nga, busy lately. Dumating yung girlfriend ko from Thailand, bumisita dito sa Amerika. So, para sa mga nakakasubaybay, di ba, nabanggit naman natin na naka-LDR ako. Sana mapag-usapan din natin yung one time na yung being LDR. Kasi I know, kayo guys, naranasan nyo rin ng mapunta sa isang LDR relationship. And I'm sure, maraming makaka-relate sa mga nakikinig na Pilipino na nararanasan ng LDR. Especially, maraming OFW na sa Pilipinas, di ba? Yeah. So, yeah. Sana mapag-usapan natin one day yun. Yeah. Ikaw, Ikaw pare, ang balita sa'yo. Nothing much, just chilling like a villain and working. Oh yeah, dude, I went to the bank to get like a business loan and stuff. So I want to like see where that goes. Because I remember I told you I was building electronics for like music. So I want to see how to like be able to like market myself and get the funds so I can make my own website. And also, because as of right now, I've been using like third-party like website to sell my stuff, but at least now if I learn how to make my own website, all profit goes to me, you know. So that's like, and then for the fund to like make like a workshop and tax purposes, dude. Tax write-off, baby. So abangan natin yung bagong business ni Amiel, no? Amiel on his business era, sabi nga ni Taylor Swift eh. May mga eras tayo sa buhay eh, di ba? Amiel on his business era. So abangan natin yan. Sana ma-record din natin yan, ma-vlog natin yan minsan. Tay gang, dude. Ayan, so Amiel on his then, bago tayo mag-umpisa, thank you dito sa napakasarap. Saan mo nabili ito, pare? Huwag na natin banggitin, ano pa eh. Pero masarap siya, ulo ng baboy yan. No? So, masarap na pulutan yan. So, thank you kay paring Yor. Salamat. Sa kanyang Thanks to me. pagbili ng masarap na pulutan. Yan. So, anyway, guys, ang ating topic ngayon is about like, ano ang masasabi nyo pag naririnig nyo? Ano yung una nyo naiisip pag nasasabi nyo yung salitang thank you? Thank you. No. Thank you. Oh. So, kayo muna. You go first. Alright, so I think alright, so Pag sinabing thank you, yeah. ano yung unang naiisip mo na pag sinabi ka thank you? Yeah. Or maybe ikaw, diba? Ikaw magte-thank you. Yeah. Or may something na may mag-thank you sa'yo. Yeah. I think for me it's just when I hear it back or when I say it, I just feel like I feel appreciated of what I did, but also I want to like I want the person that's helping me or that's helped me to appreciate that, like, hey, I appreciate what you did for me, you know. But sometimes it also depends on how you say it. Instead of like thank you or thanks, man. But it really depends on the body language of the person. Some people, I feel like they're just saying it to just say it. But some people, they say it on courtesy and respect and appreciation. That's pretty much what I think about it. Ikaw pare? Siguro sa akin, pag narinig mo yung salitang thank you, may kaakibat lagi yan na ano eh.
na ibig sabihin may ginawa yung tao sa'yo na something good, something positive. Like, kaya ka nagte-thank you dahil may ginawa siyang mabuti or maganda sa'yo. Like, pare, bumili ako ng pagkain. Nag-thank you kayo, di ba? Kagaya kanina, nag-thank you kayo. So, ganun. So, ibig sabihin, may ginawa kang maganda. May ginawa kang something positive, kaya ka nagpapasalamat. So, yun yung first thing that comes to my mind. Siguro, kumari, may tao nagpasalamat sa isang tao. Siguro may ginawang tama to dun sa taong ito. Or sa akin, kumari, kaya ako nagte-thank you dun sa isang tao. Kasi may nagawa siyang tama or mabuti sa akin. So, yun yung definition ko ng thank you. And first thing that comes to my mind when I hear the word thank you. Ikaw, pare ko eh. So pag narinig nyo yung thank you, or ibig sabihin pag kayo nagbibigay ng thank you, may something na may ginawa, or something may ginawa ka. Na maganda. Pag ikaw naka-receive, ibig sabihin may something na ginawa ka sa kanya. Sa tao na yung nagsasabi ng thank you sa'yo. And then, reverse. Pag nag-thank you sila sa'yo, o nag-thank you ka, may ginawa siyang ginawa. Kasi pare, ang thank you, alam nyo anong thank you sa Tagalog? Salamat. Salamat? Ang thank you sa Tagalog, pare, sa pinakamalalim na thank you, pare. Sa kalibata. We're going deep. Utang na loob. Utang na loob. So like you owe them. Utang na loob. Okay. That's crazy. Pag sinabi mo thank you, meron kang utang na loob. Kasi meron kang ginawa o meron siyang ginawa. That's crazy. Yun ang malalim na kahulugan ng salitang thank you. Thank you. Based sa Google Translate. No. So, paano ina-apply ang utang na loob? Siyempre, halimbawa, may ginawa ako sa'yo. So, dapat ba mag-expect ako sa'yo na ibalik mo sa akin? No. Okay. So, for me personally, if I do something like positive or anything, I don't expect you to do the same. You know, this is just who I am. Like, I don't expect it. But if you do, like, imagine let's say I did something for you, and I didn't expect anything back, and you do something, man, that you have my respect. Like that, it's like I didn't have to say anything to you, and you did it back to me. But some people, it's like, oh, you owe me this. Like, you know, you owe, like, you know that meaning, like, I did this to you, you owe me. Like you need, I need something from you as well. Compensation, like one-to-one, like one-to-one. But for me, it's like, it really depends. Like, for me, I just do it out of the curiosity of my own self, you know? I don't expect, you know? Kasi, ang kultura ng Pilipino, especially Pilipino, hindi ko nalalatin ng national. Hindi naman tayo makaka-relate kung sasabihin natin yung Meksikano ganyan, yung Amerikano ganyan. We cannot speak for them. Pag sinabi mong, o isang tao may nag-thank you sa'yo, kahit sabihin mong, hindi ako nag-expect, in back of your head, subconsciously, meron kang ina-expect return. Diba? Yun ang sagot ko sa ano mo sa'yo, pare. Sa akin, pare, yung kung nag-expecting something in return, syempre hindi mo naman maiaalis sa tao yun eh. I mean, hypocrisy-wise or whatever. Meron kang, at the same time na ine-expect na, uy, sana gumawa rin siya na mabuti sa akin dahil marami akong ginawa sa kanya eh. Parang ganun eh. I'm really not expecting. Siguro, ano bang gusto yung sagot? Yung sagot na pang Miss Universe o yung sagot na totoo? Parang yung reality. Hindi kasi, ito lang ako, pagka ganyan, yung gusto kong isipin ito yung gusto kong gawin, pero minsan hindi ko rin siya magawa eh. Gusto kong isipin na pag may ginawa ako dun sa tao na mabuti, gusto kong isipin, or pag pinagdadasal ko lagi, si Lord na lang bahala sa akin, magbigay ng blessings pabalik. Kung sakali man na may ginawa akong mabuti at hindi niya ni-reciprocate. Pero syempre, being my human side, human nature, na-expect ko na pare, ginawang kita ng mabuti, tapos gagawan mo ako ng ganyan. Diba? Medyo nakaka-bad trip yun, on my human side. Pero, yun nga, yung ideal side ko, gusto ko isipin na, I wanna do something good with nothing in return. Pero at the back of your mind, meron at meron yan eh. Meron at meron eh. So, I think like, it's natural, I think. Pero, yun ang gusto kong isipin na, si God na lang bahala sa akin, na God will bless me pag may ginawa akong something good. So, yun yung gusto kong isipin. Pero,
minsan yung human nature para sa akin, minsan nananaig yung human nature na parang may ginawa ako sa iyo, gumawa ka rin something na mabuti para sa akin. Ganun. Yeah, Ganun yung sagot ko. Yeah, to add on to what you're saying, 'cause that's why I said like I don't expect anything from me, because I don't know if you heard the saying is like whatever you give is what you get. So meaning like, let's say I did something to you nice, right? Let's say something, and you didn't do it back, but it's a 360, you know, the karma, the 360. It goes back to you. Maybe you might not bless me today, but someone else, out of a stranger, oh my gosh, like it goes at 360 back to you. What goes around comes around. Yeah, that's what I'm saying. Like even if they don't do it right now, directly, but imagine like you meet a stranger and then I don't know, oh my gosh, that's crazy how like that happened. You know, like it might take a little patience, but it will directly go back to you one day. You know, that meaning like that person might not do it today, but someone else might do it another day, you know. Yung ganun kasi scenario na ganun, kahit ano pang isipin natin, kahit sabihin mo, I don't expect a return. Pero like I said, like ko sinasabi, subconsciously. Yeah. In the back of your head, meron ka. Yeah. Kasi alam mo sa sarili mo, you have something good things na ginawa dun sa tao. So, kung ikaw sa lugar nung tao na ibang meron siyang favor na ginawa, ano yung gagawin nyo? Pagbibigyan nyo ba? O a favor? Can you what again? So if he had a favor or I have a favor? He had a favor to you. Kasi may ginawa siyang maganda sa iyo. So siyempre nahihiya ka doon sa tao na hindi pagbigyan. So yeah. Oh, so meaning, let's just say he doesn't ask me, he did me a favor, right? So meaning, kasi may ginawa siyang maganda sa iyo. So when he needs me, I'll be there. You know, like it doesn't have to like, cause you know there's like the thing is like you don't have to do it right away. It's like sometimes some people, it really depends on people. Sometimes they want it now, some people wait. But I feel like they will need that favor when time comes. So when that time comes for that person, I got their back. Like that, you know. Yeah. Kasi pag ganun kasi, minsan kasi yung utang na loob, minsan na-apply yan sa sa family, sa friends, you know. So, sa family, I think, nagdidepend yan sa sitwasyon. Yeah. And then yung perspective ng taong tumitingin sa tumitingin na ano yung sitwasyon. Di ba? Especially, dapat bang sa mga anak, katwirang ba natin na magbalik tanaw loob sa mga magulang? Ako may sagot ako dyan, no? May singit ko lang din yung sarili ko. No? Yung tanong mo if responsibility ba ng anak, I think yes to a certain extent. Siguro mag-focus tayo dun sa yes to a certain extent. Kasi at the same time, may kasabihan nga dun sa kung bumabiyahe kayo sa eroplano, di ba? Hindi mo matutulungan yung katabi mo. Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo matulungan. Di ba? Kumbaga, pagpabagsak ng eroplano, tutulungan, sino ba unahin mo? Unahin mo pa yung sarili mo or unahin mo yung katabi mo? Diba? In order for you to help out yung katabi mo, kailangan okay ka muna. Naka-secure ka, may parachute ka, bago ka tumulong sa iba. So, kung babalik din sa tanong mo na kailangan ba i-ano yung utang na loob sa parents, siguro at a certain extent. Not to the extent na, yes, sige, whatever I can do, whatever, hanggang ito lang yung limitation ko, siguro yun lang yung maibibigay ko. Sabi nga ni Presidente BBM, di ba? I cannot give what I don't have. Yeah. Diba? Paano ka magbibigay ng wala ka? Diba? Let's say, sabihin natin, yung mga kamag-anak mo or mga kakilala mo, hinihingi nila na, ito, ibigay mong eksaktong pera. Naliliitan sila sa ganitong bigay mo na pera. Para sa mga nakaka-relate na mga breadwinners sa Pilipinas. I'm sure marami sa Pilipinas nakaka-relate dito na breadwinner na nagsusuporta sa mga magulang nila. No? So, ang sa akin, 'di ba? Kung ano lang yung kaya ko, yun lang ibibigay ko. Kasi ito lang yung kaya ko eh. Alam nga namang mag-extend ako. So, let's say
hinihingi nila, masyadong maliit yung 50,000, masyadong maliit yung 30,000, masyadong maliit yung 20,000. Pero yung sweldo mo hindi naman umaabot sa ganun, di ba? Yeah. So paano mo ibibigay yung ine-expect nilang gusto nilang Yeah. yung expectation nila, di ba? Or they're expecting 100 or 200,000 per month or sige, ano lang yun Rough estimate. rough estimate. Pero hindi naman makatotohanan yun kasi let's say sabihin natin for a normal Filipino, sige, say 20,000, 10,000, whatever, di ba? Kung ano man ina-expect nila, kung hindi umaabot doon yung kakayanan mo, hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka. So, Yeah. for me, para sa akin, you cannot give what you don't have. Yeah. You can only give to a certain extent or yung utang na loob, kung ano lang yung kaya mo, yun lang yung pwede mong i-share. Para sa akin, ganun Yeah. Hindi ka na pwede mag-go beyond dahil pag nag-go beyond ka, at napabayaan mo naman din yung sarili mo, diba, it doesn't make sense na anuhin mo yung sarili mo. Na ikaw naman yung mawala on the loop while trying to save someone. But yeah, love is sacrifice, diba? Yeah, Love, as they say, love is sacrifice, pero hindi pa rin dahil kailangan mo talaga unahin yung sarili mo eh. Sabi mo ng hypocrite or self-centered at sabi nga ng mga walang kwenta kong mga pinsan, narcissist or you only think about yourself, di ba? Self-proclaimed narcissist. Then let them call you that, di ba? Yeah. Kasi you cannot help other people if you can't help yourself first. True. So you have to, para sa akin, kailangan mo muna unahin yung sarili mo bago ka makatulong sa iba. Yeah. That's my point of view. Point of view ko lang naman yun Siyempre, iba yung point of view. Sabi ko nga sa iyo, may mga, hindi naman lahat ng pinsan ko, a certain extent lang din ng mga pinsan ko na Yeah. iba yung tingin sa akin with regards to that. No? With regards to that. Yeah. We can go deeper. We Yeah. can go deeper. I'm sure maraming nakaka-relate sa mga listeners kung mga nakikinig man dyan na sinisisi kayo or whatever. Pero, yeah, kamag-anak, whatever. Don't listen to critics. Kumbaga, kung ano yung kaya mo, Yeah. gawin mo lang, di ba? Like adding on to Earl's, it's like the saying is, how can you fill someone else's cup when your cup is empty? Mm-hmm, You exactly. know, for me, Doesn't make like sense. money is like what's that called? Like, I don't really give money out. Like, to be honest with you, like, Mm-hmm. because money is like a white and gray stuff. It's It's a very tool. sensitive. It's very It's a tool. sensitive. Like, it's like, because like I only would help my immediate family, you know, like, and people I trust, because it's hard to like just give out your hard-earned money. You work for that money, Yeah. and then Blood, it's sweat, and kind of tears. hard to kind of like spread it out Evenly. towards. So you want to have, you have to kind of like, I think of it as like a business plan. Which one is the most affected? All right, help that person, and you guys wait. This person's urgent. I'll help them out first because that's all I can give. You guys have to wait because I can't. Like, I have to like say no. Like, it sucks because you're like, you know, I can't. But at the same time, it's like, if they're gonna judge you, oh, look at this, Emil, like this, like, you know. Yeah. But for me, it's like, I don't care what they say. Like, I can't help you right now. I'd rather, I'd rather survive for another day, so I can probably support someone else for another year. Exactly. You know, because it sucks short term, or it sucks like short term, but for them to wait. But long term, if they can like, you know, be patient. Like I want to help. But you gotta wait because like I'm trying to help as much people as I can. I can't go through everybody because I don't. If I was like a millionaire, of course. But as of right now, You're like a millionaire, no, Brad. Ay, di ba ba? no, dude. Kala ko, millionaire. But because money is very Hardly. scarce, you know. Hardly So yan. money is scarce, so it's like you have to kind of like pinpoint. Think of it. I do. Ever since I started, I just think of it as which one's a liability, which one is like an investment. Liability, investment. Or I'll invest in that person. All of it. It sucks to think it that way, but at the end of the day, you have to kind of like make up your mind on how will this turn out. You know, will it invest me to a point that it's gonna make our relationship better? It doesn't have to be investment. Oh, here's your money back. Will this investment become a relationship to become better or become worse? Because sometimes you invest on someone. Let's say you give money, now they're expecting you to pay every month. So that becomes a bad relationship. Yeah. So, Nagiging ano na, yeah, naging expectation reliant, na yeah, instead of nagbibigay ka out of your generous heart,
once or twice, medyo okay pa sila, grateful pa sila. Pero pag naging regular na binibigyan mo sila lagi ng pera, nagiging uy, binibigyan mo ako every month, nabigyan mo ako every month. Diba? Parang And then they say like, oh, Caster, you gave them 10,000, where's mine? So, because in the Philippines, they gossip. So that's why it's very, Hindi kasi it's very sensitive. Kaya lang, disclaimer lang, hindi naman lahat, di ba? May mga Just through experience. may mga lang naman, hindi naman lahat, di ba? Hindi natin nila lahat, kumbaga. Ngayon sa sinasabi ni Parang Air, depende kasi sa sitwasyon niya. Di ba? So, nagigets ko siya na kung bakit ganun yung nangyari, hindi ko na ipipish out kung ano yun. Pero nagigets ko siya. Pero, if yung ibang tao ang titingin, ang pangit. Ang pangit. Di ba? Pero kung pakikinggan mo yung side niya, kaya pala. No, let's be clear about it, no. Pero sige, tapusin mo muna yung point of view mo, diba? Kasi para malinawan din yung mga Kasi kung meron man nakikinig dito, linawin natin, no. So kung may mga reaction kayo, violent comments, open kami sagutin 'yan, no. Especially sa mga haters kahit mga ko, basher dyan. Sa mga haters ko, marami ako haters eh. And if you wanna donate, so I can give more to everybody. Marami rin naman tayo supporters. Our Venmo is... marami akong haters. We'll put our Venmo link. Bilang sa daliri ko. Pero let's give them a context of where I'm coming from, no? Kasi I've been garnering a lot of hate, no? I've been garnering a lot of hate from people. Especially, ang masakit nito pare especially from my family. Not really immediate family kasi me and my dad are tight. We're cool. We talk every day. From relatives, no? I'm sure marami sa ating mga Guys, part 2 to Part 1 nyo sa akin. Kinat niya na, kinat mo ba? Sige, kat natin, magandang usapan niya. Gusto ko sumagot ka, ikaw lalo ka na sikat ka eh. Love ko yan. Binisita ko nga yun na nag-concert yan dito. Continue pare. Love ko yan. Maganda pare, ikwento mo kung ano yung sitwasyon mo. Sitwasyon mo. Para magets naman nila. Oo, kasi nakikita nila, di ba? Siyempre, sa Facebook nakikita kasi nila. Yun nga sabi Fabulous life eh. I don't know if Emil know, pero yun nga sabi ko nga sa kanya. Yung sitwasyon ni Parang Earl, kung ikaw titingin, di ba ibang tao Especially hindi mo nakikita yung deeper side ko eh. Kung ikaw titingin, or ibang tao ang titingin sa sitwasyon niya, pag iisipan mo si Earl na masama, mali. Oo. Hindi magandang ehemplo na hindi walang hindi kwentang magandang anak. Walang kwentang anak. Sabi nga ng mga sorry. Sabi nga ng mga palamunin kong pinsan. Kung titignan mo yung sitwasyon niya. Oo. Yung outside. Yeah. If you see him in far, pag-iisipan mo siya na wala siyang kwentang anak. Pero kung titignan mo siya deeper. At kakausapin mo siya, mali sila. Because for me, Tama like, si Earl. pero like even if I don't know you, certain point of view din eh. Pero siguro, let's give them a benefit of a doubt din. Kasi syempre, tingin nila point of view nila tama. Sige, let's give them a context, no? Of course, alam naman natin sa mga subscribers natin. Subscribers. So, nakikinig. Listeners. May mga gustong makinig, mga haters, doubters, likers, whatever. Kung sumusuporta kayo, pakinggan nyo to, no? Let's start with nandito ako sa Amerika, di ba? Nandito ako sa Amerika. Kaya nga nakakagawa tayo ng podcast na ganito. Pero ang tanong ng marami, bakit ako nandito sa Amerika? Di ba? Kung titingnan nyo, ang buhay ko dati sa Pilipinas, sinasabi ko, maganda yung buhay ko sa Pilipinas. Maayos yung buhay ko. Because of my mom. Credit to that also. Pero, of course, nagtatrabaho din naman ako sa Pilipinas. Nag-invest din ako in stock market. Pero bumagsak yung stock market. So, nawalan ako ng pera at a certain time. So zero out ako after the stock market crash in the pandemic. So, nagkaroon ng opportunity dito sa Amerika. Through a common friend. I don't know kung i-replay nyo yung mga previous videos natin. Meron tayong kaibigan si Kuya Roy. Siya yung nagbigay sa atin ng opportunity dito sa Amerika para makapunta dito, para makapagsimula ulit at magkaroon ng bagong buhay, no? Ngayon, ang context ko dito, bakit tayo pumunta ng Amerika? First of all, yung dad ko may sakit na. So, meron siyang, he's suffering through a stroke. Pero bago ako umalis sa Pilipinas, okay pa siya. I mean, he has a stroke. He is not 100%. Pero hindi pa siya, sorry for the word. Hindi pa siya ilutil. Hindi pa siya bedridden. Hindi pa siya bedridden. So, he can still walk, he can still play the piano. Kasi yung work ng dad ko is playing the piano, no? Which is,
something na... Meaning active pa, pare. Oo, musician siya, no? Well, it's something also that may hinanakit din ako in the previous. Pero let's talk about that on another topic, no? Kasi he's a musician and he stick to that all throughout his life. Musician. To the point na, di ba, napabayaan na yung family. Although, sa tingin ng mga nasa labas, hindi. Kasi my mom was earning a lot eh. Kasi CPA yung mom ko. So, malakas kumita. Pumapaldo ng pera yung mama ko. So, when she died, talagang nangapa kami, no? Kaming dalawa na AirPods ko. So, the only solution that I could think of was America. Kasi bumagsak na nga yung stock market ko noon eh. So mag-uumpisa ulit ako. Ang hirap. So actually buhay pa yung mama ko. Lagi na ako nagtatry pumunta dito sa Amerika. Walang opportunity na dumadating. Pero salamat kay Kuya Roy, no? Kuya Roy Turingan, siya yung tumulong sa atin. Pero from the Philippine Consulate. From the Philippine Consulate. No? So kung makikita nyo sa Philippine Consulate sa LA, puntahan nyo siya, matulungin talaga siya. And at the same time, alam ko, kakandidat. Shout out. Hindi naman siya pero kung makakandidato siya sa Pilipinas. Pero totoo yan. So, pare. Marami natutulungan sa Pilipinas. So, pare. Sige. Nagpunta ka ng Amerika dahil sa father mo. Isa rin yun. Pero at the same time, may pangarap din tayo. Talagang ever since naman, sige, let's not be hypocrite, no? Let's not be bayani na pumunta ako na Amerika kasi gusto kong tulungan yung tatay ko, gusto kong tulungan si ganito, si ganyan. Syempre may selfish reasons din ako. Tao ako eh. Gusto ko rin umangat yung buhay ko at nakikita ko dito sa Amerika, everything is hindi naman easy, no? Ang hirap nga actually ng buhay dito sa Amerika pero hindi naman mahirap na, pero kung kukumparin ko sa buhay sa Pilipinas, for an employee's perspective, mas okay dito sa Amerika. So, pinangarap din natin na talaga makapunta dito sa Amerika. Kumbaga sa akin, secondary na rin yung tumulong kay AirPods ko. Kasi, kung hindi nyo alam, tinutulungan ko yung AirPods ko, nagsusustento tayo, nagbibigay tayo ng pera kay AirPods. Nagpapasweldo tayo ng dalawang caregiver. Para sa mga pinsan ko inuulit ko lang nagpapasweldo tayo ng dalawang caregiver. Tapos ako pa yung walang kwentang anak Tapos guys pero medyo lumalayo na ako. Pero ililinawin ko lang. Yung mga tao nagsasabing walang kwentang anak ako, mga nakatira sa mga magulang nila. So, 'di ba? How's the irony of that, 'di ba? Yeah. Kilalanin niyo sila kung sino man sila. Kung malakas yung loob niyo, sumagot kayo dito. Sasagutin natin 'yan kasi hindi kayo nakikipagsagutan sa akin eh. Although binlock ko kayo, no? Pero dito, libre kayo. Sige, magsagutan tayo kasi nung nireal to ko sila syempre on another topic na naman 'yun, no? Pero nung nireal ko sila, nagsumbong sila sa mga kinaukulan. Hindi naman sa kinaukulan, syempre may uncle kami na on the high level no. So nagsumbong sila sa kinaukulan sa pinakamataas naming uncle, no. So ano ba yung pinaguhugutan nila, pare? Bakit nagagalit sila? Ayun, kasi pumunta ako dito sa Amerika, ang point of view nila, pinabayaan ko ang AirPods ko sa Pilipinas. So that's their point of view. Na, di ba ang Pilipino kasi ang point of view nila, basta iniwan mo physically ang magulang mo, iniwan mo physically na nandun lang siya, nandito ka, wala ka ng kwenta. Yeah, but my point of view is, di ba, sinasabi ko nga dun sa previous, kung previous episode yan, or hindi mo kung dire-diretsoy natin, kung makikinig kayo dun sa previous na sinabi ko a while ago, you cannot help other people kung hindi mo matutulungan sarili mo. So, paano ko tutulungan tatay ko kung sisweldo ko sa Pilipinas ng 30,000, 20,000? Di ba, let's be frank about this, di ba? Ang sweldo ng call center sa Pilipinas or whatever, nag-professor din sa Pilipinas, ang sweldo ko $250 per hour. Where's that gonna take me? Ano ba ang demand nila sa'yo? Yan, maganda. Hindi sila Hindi sila peaceful di ba? Ibig sabihin pare, nagagalit sila. Ganito pinag-usapan to Ganito yung nangyari kasi talaga nung on the first place Hindi ako nagpaalam sa kanila. Kasi may mga kamag-anak ako sa katabing bahay namin. So may bahay kami, may katabing kamag-anak kami. Ang point of view ko naman, bakit ako magpapaalam sa inyo? Di ba? Bakit ako magpapaalam sa inyo? On the first place, hindi nyo ako pinapakain. At the second place, that time, hindi pa bedridden ng tatay ko. So, I never saw that opportunity na bakit ako magpapaalam sa inyo? Di ba? Bakit ako magpapaalam sa inyo? Di ba? Nagigil ako Di ba? Bakit ako magpapaalam sa inyo in the first place? Kasi, di ba, ako, yung point of view ko doon, sabihin nyo, hindi kayo maniniwala sa sabihin ko, pero ayoko rin maka-istorbo sa inyo, di ba? Like, on the first place, ba't ko kayo istorbohin? Hindi naman din kayo talaga tumutulong on the first place nung medyo okay pa si AirPods. Sige, sabihin natin pupunta-punta siya dyan sa bahay nyo, pero hindi naman talaga kayo tumutulong, hindi naman kayo papadala ng pera, hindi naman kayo nag-ano, di ba? So anong dinidiman nila?
Sa'yo. First, yun yung unang kinagalit nila. Hindi daw ako nagpaalam sa kanila. Na, basta lang pumunta ng Amerika. Ang point of view ko nun, ba't ako magpapaalam? Dahil unang-una, hindi nyo naman ako pinapakain. Pangalawa, hindi pa ako sigurado, di ba? When Kuya Roy called me for an opportunity here in America, hindi tayo sigurado. Kasi ilang beses na tayo bumabalik dito sa Amerika. Since 2016, since Naghahanap ka ng 2015. opportunity. Naghahanap tayo ng opportunity. Until Kuya Roy told you Until Kuya Roy came, di ba? The Messiah, the Savior, na hindi naman, di ba? Huwag naman sa ganung level. Pero, lagi tayong bumabalik dito sa Amerika. Tinatry natin. Kasi ever since nakapunta ako dito sa Amerika, nakita ko talaga yung difference from the Philippines to dito sa Amerika. Napakalaki ng difference. So, ginusto ko na talaga from that time na I stepped on America. Gusto ko na talagang tumira dito. So, yun. Kaya yung second point ko, kaya hindi ako nagpaalam sa kanila. Kasi, ilang beses ako bumabalik. Ilang beses ako nag-fail, guys. Ilang beses ako nag-fail. Pabalik-balik dito, looking for an opportunity. And malay ko bang kakagat or yung opportunity ni Kuya Roy was that final straw. Kasi in-expect ko, babalik ako ng Pilipinas eh. Babalik ako ng Pilipinas. Ay, wala na naman to. Ilang beses na ako bumalik sa Amerika eh. Wala namang mangyayari sa akin dito. Pupunta ako dito, titingnan ko yung Amerika. At least, yun nga yung lagi mong, di ba sinasabi mo kanina, bakit hindi natin subukan? Subok lang ako ng subok eh. Yeah. So there's no harm in trying. When you still can, try lang na try. So, malay ko bang yun na yung final na makakahanap akong trabaho and all that. So hindi na ako napagpaalam sa kanila dahil ayoko rin, una Is it immediate mapapahiya ka eh. family that they're asking permission for? Immediate family or like relatives? Relatives, pinsan, kapatid ng tatay ko. No? So, So from there on, it stemmed from hindi ako nagpaalam sa kanila, nagalit sila. So they talk trash to me. Actually, nananahimik ako. Pinagsalitaan ako sa Facebook. Syempre, nagkakalat na sila ng chismis eh. Ngayon, kinalat nila dun sa chismis dun sa sikat kong tito. Di ba? Huwag na natin pangalanan, pero siguro kung nakasubaybay kayo sa Facebook, follow nyo pala yung Facebook ko, Ludwig Van. Malalaman nyo kung sino yung tito ko. Pero sikat siya. Sikat siya sa Pilipinas, sa Pilipinas lang naman. Pero nung pumunta din sa Amerika, sikat pa rin naman. Pero sikat siya sa Pilipinas. So, nung nagsumbong sila sa uncle ko, yung uncle ko naman, ang bilis mo rin maniwala eh, di ba? ito recently lang yan, pare. Hindi, yun yung una. Kasi bati na kami ng uncle ko, by the way. Bati na kami ng uncle ko. So, kung mapapansin nyo rin, kaya hindi kami masyadong close lately. Yun. Naniwala naman yung uncle ko sa mga pinagsasabi ng mga pinsan ko. Kakalat ng chismis, walang kwentang anak to, ganito, ganyan. Kakalat sila naman kung ano story, just to make me look bad. So, etong uncle ko, naniwala. Ngayon, pag yung uncle ko nasikat, aminin niyo yung mga Pilipino. Aminin niyo yan. Pag sikat na nagsabi, 1 million followers, sigurado maniniwala lahat. Di ba? Kahit hindi mo alam storya, putya, si ganito nagsabi, si Kong TV nagsabi. Totoo yun. Totoo yun. Dahil ganyan kayo sa Pilipinas eh, di ba? Dahil ganyan kayo sa Pilipinas, naniniwala kayo kagad. Dahil sinabi ng sikat. Di ba? Baguhin nyo yan. Tingnan nyo muna kung ano yung sinasabi, di ba? They don't read the context. Di ba? Tingnan nyo muna kung totoo ba talaga. So, nung nagkalat siya ng mga... Siguro point of view na rin naman niya yun, no? So, yan yung mga first issue. First issue to. Itong late issue pare. Itong mga late Hindi, issue. may context sila sa background eh. So nagkalat na. So, lahat ng tingin sa akin ng mga kamag-anak ko, hindi naman lahat. Meron pa rin mga iilan na nag-iisip at nasa gitna. Kung hindi man sila naniniwala sa akin, at least you could be objective at least. Be objective. Siguro be fair. Di ba? Kung may mali ako sa palagay nyo, be fair. Hindi naman ako totally mali, 100%. So may mga nag-iisip pa rin, nasa gitna. Siguro may mga pinsan din ako siguro nagtitingin sa akin ng mali, pero hindi nila directly sinasabi sa akin. Yeah. No? So, yun. So, of course, I won't go, hindi naman na ako tatahimik, di ba? So, pinagsasagot ko sila sa Facebook, di ba? So, mas lalo ako naging masama sa paningin nila, di ba? Sa tingin ng lahat. Kasi, wala naman niniwala sa akin eh. If I don't, Put context. I don't put my word or... Your story. Kasi pag kukolektahin ko pati mga screenshot eh. Kukolektahin ko mga screenshot ang pinag-usapan natin eh. Para may ebidensya ako, di ba? Yeah, Para may ebidensya ako. Kasi ang nilalabas nila puro chismis eh. O naglabas ako lahat ng mga screenshot. O di wala silang nasagot. Ang ginawa nila, nagsumbong na naman sila sa uncle kong sikat. Eh di ako na naman mukhang mali. So, ganun yung nangyayari. So, yun yung kinakasama ng loob ko. Kasi, yun nga, hindi ako makakatulong sa papa ko, sa tatay ko.
kung hindi ko matutulungan ang sarili ko. So, yun yung ang tingin nila sa akin, wala akong kwentang anak. For that. So parang wala kang utang na loob. Oo, parang wala akong utang na loob for that. Pero ang hindi nila alam, nagpapasweldo tayo ng caregiver, nagpapadala tayo. What I can only. Siguro kung nakukulangan kayo doon, may mga sinasabi pa nga, ewan ko, di ba, nakausap mo yung uncle ko na yun eh. Nakausap mo eh, di ba? Nakausap mo eh. Sabi mo, kinuwento niya eh, no? So sorry doon sa uncle ko, kinuwento niya eh, no? Kulang daw yung binibigay ko. Siyempre, kung point of view mo, artista ka, mayaman ka, sumisweldo ka ng milyon, yung pinapadala ko, kulang talaga sa iyo yun. Di ba? Mayaman ka eh. Yeah. Ito lang yung kaya kong gawin eh. Ito lang kaya kong ipadala eh. Di ba? Tapos ang gusto nyo, magstay ako sa Pilipinas para palabasin natin, mabait akong anak, mag-aalaga. First, hindi ko kaya. Diba? Unang-una, hindi ko kaya, wala akong background sa ganyan. Although gusto ko, di ba? Gusto natin tumulong. Pero hindi ko kaya talaga eh. Pangalawa, ano ba yung wala akong pangalawa. Gusto nila magstay ako sa Pilipinas. Sila daw mag-ano kasi may mga mayayaman tayong mga kamag-anak eh. May mga sponsor. May mga sponsor, di ba? Ang yayabang nyo eh, pero hindi naman din kayo talaga tumutulong lang kayo pag nasa hospital na eh, di ba? Hindi, real talk lang pare, real talk lang. Real talk lang, di ba? Although, yeah, I appreciate their help. I appreciate pag meron nasa hospital na mom ko, dad ko, tumutulong kayo. Yeah, I'm indebted to that, no? Pero, yun nga, hanggang kailan yung sasabi niyo mag-sponsor kayo sa tatay ko? Ang question ko, pag namatay yung tatay ko, saan ako pupulutin? Yeah. But let's just say, kasi lahat naman tayo mamamatay. It's just a certain of time. That's 100% guaranteed. Yeah, it's a guaranteed, no? Pag namatay siya, wala akong karir, wala akong ipon, wala akong naumpisan, at gusto niya magstay lang ako sa tabi ng tatay ko, paano ako? Yeah. Diba? Ang gusto niya, dumiskarte ako habang nandun ako sa Pilipinas. Paano nga? Diba? Paano nga? Kayo sumagot, sagutin niyo sa comment section. Kung sino man gusto sumagot, sagutin niyo, di ba? So pare, ang gusto ng kamag-anak mo, gigil eh. gusto ng kamag-anak mo pare, umuwi ka. Parang ganoon, di ba? Parang ganoon. Kasi ito pa, sige mamaya, sige tuloy mo lang kasi may dadagdag pa ako doon eh. So gusto nila na umuwi ka and then silang sasagot. Parang ganoon. Pero totoo ba talaga 'yun? Di ba? Resibuhan niyo kung talagang totoo 'yun, di ba? Resibuhan niyo. Lagyan nyo kung hanggang kailan kayo tutulong, magkano itutulong nyo every month. Pero, di ba, it's sabihin na natin, it's stupid. Yeah. Diba, it's stupid kasi, nagigets ko si... anong gusto nyo? Umasa kami habang buhay? Nagigets ko si parang early. Kasi kung titignan mo yung ng Filipino culture. Toxic Filipino culture. Toxic Filipino culture. Kung titignan mo yung Filipino culture na yung mga magulang, di katulad kasi dito sa Amerika, pag matanda na, hindi nila kaya alagaan. Home for the aged. Pero, facility. Oo. Ganun yung tingin nila, di ba? Pero, nakikita ko si Earl na naintindihan ko siya kasi let's say sinasabi ng kamag-anak na umuwi ka rito, tutulong naman kami. Tama. Ibig sabihin, hindi niya pwede pang hawakan yun eh. Andun siya eh. Kasi siya yung malalagay sa alanganin. Yeah. Diba? Kasi pag umuwi siya, tama siya. Wala siyang career. Yeah, sure, yeah. Doon nga ako. Paano naman yung airpot ko? Anong assurance ko na supportahan mo yung tatay ko? Hindi, sabihin na natin, sila, kasi mahal naman. In fairness naman, mahal na mahal nila yung tatay ko, mga kapatid ng tatay ko, mahal naman nila. No? Mahal naman, tumutulong naman talaga sila. Pero hanggang doon lang yung tulong nila sa tatay ko. Pag namatay yung tatay ko, which is gonna happen sooner or later, pwedeng mauna ako, pwedeng mauna siya, di ba? Or pwedeng mauna tayong lahat. Pero, di ba, after that, saan ako pupulutin? I'm almost 20. I'm older than what you think, di ba? So, especially sa Pilipinas, meron pang discrimination of age sa trabaho. Di ba? Anong gusto nyo? Tumulad kami kay Frank Miano na diploma o diskarte, di ba? Tama naman din siya, pero but it's not realistic for me. But also you got to think of it too, like when they say they're gonna sponsor you, right? But you have to think of it as in the fact that their money could be gone like that. So what's their assurance that they still have the money when you go back? Walang assurance. Yeah, because imagine you lost your stock, all the stock right that. They can lose their money just like that. So where's your career? You know, it's Exactly. long term. Exactly. It's not your ball in there. Lagi akong babalik dun sa point na paano matutulungan niyo ibang tao, let's say my dad or kung sino man, if I can't help myself, di ba? If I can't help myself.
So, yun. Kung may dadagdag pa ako dun mamaya, pero sige, kung Yun nga, naiintindihan ko si Parang Ilom. Siya yung malalagay sa alanganin eh. Pero sa depende rin kasi sa sitwasyon niya. Let's say na pag umuwi siya, everything's done. Yeah. Sa sitwasyon ni Earl. Everything's done. Yeah. Pag umuwi si Earl. So, nandun yung point niya na sinisecure niya yung sarili niya eh. Diba? Tama din sinabi niya. Meron din naman pang sariling reason. interest. May sariling interest din. But at the same time, nandun pa rin yung point ko na tulungan yung tatay ko. Yeah. Parang gano'n si Earl. So, sana naiintindihan ng mga kamag-anak ni Earl na yun ang pinaguhugutan ni paring Earl eh. Yeah, Diba? Dapat ang gawin nila, kaysa naman mga ganyang issue ba, ba't din nila, nakikita pala nila, ganyan yung sitwasyon ng kapatid nila. O di, ikaw nang kumuha. Kasi sinasabi mo. Sinasabi it's nyo. so crazy, man. Tulong kayo. Tutulong kayo. Ba't din yung paggawin ngayon? Di ba? Hindi ko nga kaya na nandito ako. Parang ganyan, pare, di ba? Nandito si Earl eh. Bakit yung sinasabi yung na kailangan ng tatay ko or ng kapatid nyo, ba't din yung paggawin ngayon? Why do you have to involve? Bakit kailangan ako umuwi? Di ba? So, di ko nagigets. It's crazy. I don't get that too. That's why like I was confused. Pero hindi ko kinakapain yung pare ko. Kaya lang At kasi... least be objective. Nasa gitna, di ba? Nasa gitna ka, di ba? Kumbaga, hindi ko kinakapain si Earl. Kasi, yun nga tulad na sabi ko kanina, kung titignan mo yung sitwasyon ni Earl for far, sa malayo, talagang isipin mo na pinabayaan niya yung tatay niya. Which is hindi naman. Yeah, no. For me, even if I didn't know you, I don't know your story, I wouldn't think that way. Dagdagan pa natin. Kasi ito pa siguro nakakadagdag sa mga storya nila eh. So, pinagtatagpi-tagpi nila yan eh. Nakikita nyo siguro kung follow nyo na rin yung Facebook ko na Ludwig Van, no? Follow nyo na rin sa Facebook, no? Makikita nyo, masaya yung buhay ko dito sa Amerika. So, mas lalo sila nanggigigil, mas lalo sila nanggagalit. Saya ng buhay mo sa Amerika. Hindi. Sige, pa-explain muna. Explain before I complain, no? Pa-explain niyo muna ako. Nakikita nila masaya yung buhay ko dito sa Amerika. Travel dito, travel doon. Gastos dito, gastos dyan. Yes, totoo yun. Totoo lahat. Ano talaga, there's a certain... Kasi kailangan mo rin, investment mo yung sarili mo eh. Yeah. You need to make yourself happy. In order for you to makapagtrabaho ulit, kailangan mong pasayahin yung sarili mo. Kasi investment mo yung sarili mo. Alam ko, nakikinig kayo ng podcast ni Tito Mikey, no? Mikey Reyes, Tito Mikey. Investment mo yung sarili mo. If you're not happy, paano ka maggaganahan magtrabaho? Paano ka gaganahang to strive harder, to earn more money? Diba? Ito yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Travel, kain sa labas na masaya, with friends, inom, ano pa ba? Saka Not the NBA. Wala nagpo-post ng malungkot, man. Yeah, it's like, hey, what's up guys, I'm sad. Meron naman, pero diba, kailangan mo rin kailangan mo pasayahin yung sarili mo. Di ba? Kailangan mo pasayahin yung sarili mo in order for you to para to keep you motivated. To keep you motivated. That's the only thing with social media. Social media is kind of like, social media, you only show your highlights, not your whole story. Look what I did. Behind the scene. And I'm like, I'm crying in bed now, so good night. No one's gonna post that, dude. That's what I'm talking about din na kailangan kong pasayahin yung sarili ko with all these things. Kasi I have to keep myself motivated. Para ganahan ako magtrabaho, para ganahan ako makapagpadala sa AirPods ko, para ganahan akong to continue. Kasi sa totoo lang, di ba? Sa totoo lang, especially LDR, sana pag-usapan natin to sa next. Kung may susunod pa tayong podcast, kasi lagi nabibitin eh. LDR, especially sa mga nakakaranas ng LDR, alam nyo kung gaano kahirap mawalay sa kasintahan nyo or sa asawa nyo or sa girlfriends nyo. Pero you have to make something para sumaya yung sarili nyo eh. Kailangan gumawa kayo ng mga bagay. Be busy. Make yourself happy. Kung ano man ang nagpapasaya sa inyo, travel, shopping, pagkain. In order for you to continue. Kasi, pag nalungkot ako ng todo-todo, pupunta na lang ako Thailand or pupunta na lang ako ng ibang... North Korea. Susundan ko na lang yung girlfriend ko, di ba? Yeah. Kung talagang hindi ko kaya pasayahin yung sarili ko dito. So, at the end of the day, I only got myself to you may think of it as selfish, but that's my point of view, di ba? Yeah. You have to keep yourself happy in order for you to keep on going. Kasi pag na-depress ka na, tapos na eh.
Yeah. Pag nag-depress ka, gusto ko na umuwi. Give up ka na eh. Yeah. Gusto ko na umuwi. Gusto ko nang doon na lang ako sa Pilipinas. Inaaway ako ng mga kamag-anak ko eh, di ba? Inaaway ako ng mga kamag-anak ko eh. Uwi na lang ako. That's what you should post now, so they know, no? Uwi na lang ako, di ba? Di ba? So, if you give up like that, mas lalong mawawala kung nag-iisip ka, di ba? If you be emotional, ganun talaga mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa'yo. So, you have to keep yourself happy. So, kung nakikita nyo happy posts ako sa Facebook, kasi that's the truth. I want to keep myself happy. I want to keep memories. I want to keep, just make myself happy with what I have, because my life is short. Our life is short. We have to be happy with whatever you can. Yeah, yun lang ang point of view ko. My comment on that one, dude, it just sucks for like a relative to like. Exactly. It just sucks for a relative to not want you to be happy. Exactly. See you happy, you know. Exactly. That's like a worst feeling Nandun yung ever, you inggit. know. Yeah. At some point pare pa, ang masakit doon, at some point minahal mo yung mga kamag-anak mo. Yeah. At some point, sucks, man. at some point there were happy times. There were good times na sabihin na natin na it's not all dark na hindi kayo naging okay. Pero there were times na masaya kayo, there were times na maganda yung pinagsamahan nyo, pero at a certain The belief true lang, colors come out. aawayin nyo ako ng ganun, di ba? Not fair. Kumbaga, tingnan nyo rin muna yung mabuhay nyo bago nyo ako husgahan, di ba? Tingnan nyo muna yung sarili nyo. Yun. That's what they're just saying. They're like, someone's true colors happens in the darkest moments. You know, you're gonna see like how your relatives move in those darkest moments. But it just sucks, man. Like, if you're my relative, dude, I would want to be you. I want to see you happy. You know, it's not like. Pero kasi, hindi ko, naano ko rin yung mga ibang relatives na na-influence lang nung, syempre, pag influential lang nagsabi, kaya nga, sa Pilipinas, yung mga vlogger, mga sikat, pag sinabi nila, lahat naniniwala na eh. Kahit hindi totoo eh. Kaya may mga fake news eh, di ba? So, yun din, para sa mga viewers, di ba? Wag lahat paniwalaan nyo. Kumbaga, leave something na mag-isip din. So, bali yung utang na loob, marami ng pasikot-sikot na pinuntahan. Malalim talaga ang utang na loob. Depende rin kasi sa sitwasyon. Yun ang natutunan ko sa buhay. Sa utang na loob. Depende sa sitwasyon. Kung anong storya ng nakikinig. Kung may nakikinig man, we wanna hear you. Di ba? We wanna hear kung may makatanungan kayo or gusto nyo i-share or may violent reaction kayo sa amin, sa akin or kay Caster, sa mga nag-share. It's free. Pero sasagutin ko kayo, di ba? Hindi, kumbaga, di ba, lagi nga sinabi natin doon sa episode kit Android 16, kung marunong kayo magbato, marunong din dapat kayo tumanggap, di ba? So, yun, ganun lang kasimple ang, Hopefully, guys, nag-enjoy kayo rito sa Because like, remember what you said, like, on a situation. Let's just say, sorry to bring it up again, but let's just say, he was giving them like $1 million every time. They wouldn't complain. They're just complaining because you're not giving enough. That's it. That's why money. Money is what the world makes go round. Yeah, but the root of evil too. The root of evil. Actually, no, may context din dyan. It's the love of money, not necessarily money, di ba? It's just the love, the greed. It's a tool. At the end of the day, money is a tool. You decide if you make it right or wrong, diba? I'm gonna post sad stuff now, dude. So people know. So people know. I'm having a hard time. I'm drinking Jack Daniels. I'm so sad. Oh my god, like another cup? Oh, so long. Alright guys, hopefully nag-enjoy kayo sa episode na to. Napakahaba na ng ating episode. So thank you so much for your... Hanggang ngayon, nandito pa rin kayo. Thank you so much, guys. Mag-wish naman kayo na sana maging consistent yung podcast namin. Kasi pag may nag-comment na consistent is the key. Sad song and bullshit. Hopefully guys, so any last word pare? No excuses. Last word ko, no excuses. Just love and respect your family, man. Let everyone be happy, dude. You know, like just be happy. Just be happy, and like don't be happy. Find joy in life, because when you find joy, no one can take that away from you. Alright. Ako ang last word ko, sabi nga ni Presidente BBM, you cannot give what you don't have, di ba? Yun. You cannot give what you don't have. Kung wala ka, paano mo ibibigay yun, di ba? It's true. Alright, guys. See you in the next vlog, boss. Kailan kaya yun? This is your host, Kailan kaya yun? Caster the Great. No excuses. Ludwig Van, the Magic Man. And Emil, your nanay's favorite DJ. See you in the next vlog, guys. Peace. Yun. Tagal. Tagal. 2 episodes yan, Brad. 2 episodes yan, man.